Mapagpalang araw na naman pong muli, mga kapatid, mga kaibigan. Shout out po sa inyong lahat. At higit po sa lahat sa aking mga tinuruan. Yan, sobrang bata nyo pa at naging kumbatero na kayo ngayon. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong 5. Yan, alam nyo po, sobrang natutuwa po ako sa ginawa nyo. Tandaan nyo, hindi nyo ako maestro, kaibigan nyo ako sa espiritual. Ayan, nais ko lang sabihin sa inyo na pinapaabot ko sa inyo ang taos puso kong pagpasalamat sa ilang beses na kayong nagkukumbate. Yan, sobrang natuwa po ako sa inyo. Tandaan nyo lagi yung billing ko sa inyo. Kahit sa sobrang bata nyo pa na naging kumbatero kayo, tandaan nyo lagi na huwag mong mataas. Kahit nandun na kayo sa taas, mananatiling magpakababa pa rin. Ayan, salamat naman at tinupad nyo ang billing ko na huwag talagang maningil. Kung may ibigay man, tanggapin nyo. Sapagkat alam nila yan, ang obligasyon nila. Sapagkat ang mga gawa naman talaga ay dapat sulat. Pero tandaan nyo na huwag pa babaya talaga. Nasa kanila na yun kung magbigay sila o hindi. Basta tuloy lang tayo sa misyon. Yan, salamat sa inyo at ang mga billing ko ay sinusunod nyo. Manatiling magpakababa, tandaan nyo yan. Kung inulit sa inyo na ang misyon natin hindi lamang sa pagpagaling sa kanila. Sobrang natutuwa ako sa inyo sa ginawa nyo kasi halos lahat ng kinumbati nyo ay gumaling. Hindi na mabibilang. Siguro kung bilangin ko, siguro sobra 50 na. Pero lagi kong inuulit, hindi natin yun gawa. Gawa yun ng Diyos. Lagi niya, at isa rin sa billing ko sa inyo na huwag talagang angkin ng Diyos, ang gawa ng Diyos. Lagi niyong ibibida si Ama sa panggagamot niyo. Tandaan niyo, ang Panginoong Jesucristo, kaya ang dahilan kaya naging sugo tayo. At tandaan niyo lagi ang mga billing ko. Na ang mission natin hindi lamang sila pagalingin, kundi ibalik natin sila sa piling ni Ama. Tandaan ang laging sinasabi ni Ama, sa 100 na tupang nawawala, pag may isang nawawala at sino makahanap nun at ibabalik sa piling ko, ay magpipiesta ang langit, maging ang mga anghel sa langit. Yan guys, huwag nyo tawag yan, huwag nyo kung ano nakikita nyo sa iba, hayaan nyo sila na sinasaliksik ang pangalan ng Diyos. Ano bang mapapala natin sa mataas na aral? Hindi pataasan ng aral dito. Ang mission natin, tulungan yung mga nangangailangan, hindi sa aral na yan. Tandaan nyo yan. Ano bang mapapala natin sa aral na yan? Sapagkat hindi nagpunta ang Panginoong Hesus dito upang sabihin sa atin na saliksikin nyo ang pangalan ng Diyos. Sapagkat sa pangalan ng Diyos, doon kayo maliligtas. Walang ganung aral. Ang mga lihim na pangalan ng Diyos, ng infinito, ng anak, wala sa aral niya yan. Nanapin niyo upang maligtas kayo. Kundi, pumunta siya rito upang ang lahat ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya ng ating mahal na Panginoong Hesus na nagkatawang tao na salita ng Diyos na pinadala sa sanlibutan upang maligtas tayo. Ang nais gustong maligtas ng kanyang buhay, huwag siyang makasarili. Ialay niya ang buhay niya sa iba kung gusto niyang sumunod sa akin. Yan ang kalooban ng Diyos. Hindi sa mga pangalan na yan na lihim. Kaya hayaan niyo sila.
Sa tingin ba nila, makikita, pagpalagay natin nakikita na nila ang mga pangalan ng Diyos na yan. Ang totoong pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. Tingin ba nila maliligtas sila? Hindi rin. Sapagkat hindi yan ang dahilan ng pinunta ng Diyos dito. Ng Diyos sa atin na nagkataong tao. Ang pinunta niya rito upang hanapin ang mga tupang nawawala. At yan ang isa sa pinakamalagang misyon natin. Kaya lagi kong niulit sa inyo, encourage ko sa inyo mga tinuruan ko. Laging magpakumbaba nang mahanap natin ang mga taong yun. Ibabalik natin sa piling ni Ama. Gamutin natin sila sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu, higit sa lahat sa ngalan ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao na salita ng Diyos. Pag ang tupa, sa 100 tupa, pag nawawala ang isa, pag nakita mo, ikaw mismo nakahanap nun at ibabalik sa piling ni Ama. Magpipiesta ang langit. Maging ang mga anghel sa langit. Tandaan nyo yan, hindi tayo pataasan ng aral dito. Lagi kayong magpakumbaba. Aanin natin ang taas na aral na yan, malaglag naman din tayo. Ang ikinasisaya ni Ama, yung nalalaman mo, yung lagi kong turo sa inyo, pakinggan nyo ang laman ng puso nyo. Ang bawat hinanaing ng mga taong nagpipighati sa sakit. Yung mga taong ilang milyon na umiiyak, humihingi ng hustisya kay Ama. Nagmamakaawa sa problema, sa lahat na ng bagay na yan. Hindi mahalaga ang pangalan ni Ama. Ang pinakamahalaga rito ay kung ano ang nagawa mo sa iyong kapwa. Yan naman talaga ang nais ipasunod sa atin ng mahal na Panginoong Hesus. Tandaan nyo, huwag makasarili. Kung gusto nyo maligtas, iligtas nyo muna ang iba bago ang inyong sarili. Sapagkat kung yan ay gagawin natin na magmakasarili tayo upang magligtas, wala tayong space sa taas, sa kaharian ng Diyos. Laging magpakumba. Mabiling ko sa inyo, alam ko, nakikinig kayo ngayon. Mga biling ko sa inyo lagi na wag angkinin ang gawa ng Diyos. Ang mga pasasalamat at mga papuri ng mga taong yun na maginamot nyo, yung manginayag nyo ng salita ng Diyos, pwede tanggapin nyo. Pero pagkatapos nun dadalangin kayo sa Ama, ibibigay nyo yun sa Kanya at babalik nyo. Ulit ko, ang lahat ng mga pagpasalamat at pagpapuri nila, sige, tanggapin nyo yun. Batas yun ng tao. Pero sa batas ng sugo, batas nating utusan, ibalik natin yun kay Ama. Wala tayong karapatan sa papurit pagpasalamat. Bukas palad tayong ibalik yun sa ating mahal na Ama. Yan, tandaan nyo lagi. Inuulit ko, hindi pataasan ang aral dito. Ang tinitingnan ni Ama dito kung anong nagawa mo bilang sugo. Lagi niyong tandaan. Dahil sa Biblia, ito, nakilala natin ang Ama, nakilala natin ang Diyos. Kung may mga nawala man dyan sa Biblia yan, kalooban niya na yun. Hindi na natin yung kalooban. Huwag na natin saliksikin yung nawala dyan. Yung andyan lang ang pagtatyagaan natin. Kasi yun ang kalooban niya. Hindi natin pwede bakuin ang nakatakda. Sapagkat ang mga nakatakda ay nangyari na yun. Meaning kung wala dyan, hindi na yun yung pinagkaloob. Eh ano bang makukuha mo kung nakikita mo yung mga nawala dyan? Meaning mo maligtas ka? Karunungan na walang silbing karunungan yan. Yan ang yung tandaan sa inyo, encourage ko sa inyo. Hindi dyan binabase ng Diyos. Kung makikita mo man ang nawala sa Biblia yan, eh meaning ba mataas na ba aral mo? Meaning ba yan ay ligtas ka na? Nagkakamali nga. Pakinggan mo nga sa puso mo ang mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi yan ang pag-iisip ng sugo. Kaya lagi kong encourage sa inyo, tandaan lagi mga biling ko sa inyo. Naway matutunan nyo. Kung inulit ko na naman, ihayag. Pumunta ang Panginoong Hesus dito upang sabihan ng sanlibutan na nagkatawang tao siya bilang salita ng Diyos. Nahanapin niyo o saliksikin natin ang mga nakatagong pangalan na yan, hindi
Pumunta siya dito upang lagyan ang ating mga puso. Paano tayo tumulong sa iba? Ano ba ginawa ng Panginoong Hesus? Inalay niya ang buhay niya para sa iba upang ang lahat ay maligtas. Ganon din ang dapat gawin ng mga sugo, ng mga tagasunod niya. Kung ano nakikita natin sa kanya, yun gawin natin. Inalay niya ang buhay niya para sa iba upang maligtas. Ganon din tayo. Kaya, sobrang blessed po ako sa inyo, mga kapatid ko. Tandaan nyo, hindi nyo ako guro. Wala. Hindi pwede sa akin ang titulong yan. Isa lang ang ating guro, ang Diyos lamang. Ang taong nagpamamataas lagi sa kanyang sarili, ibabagsak niya ng Diyos. Lagi mong ipapakumbaba ang iyong sarili. Kahit sa taas ka na, manatili kang sa baba. Lloyd, naririnig mo ako ngayon. Sobrang blessed ako sa iyo kasi kung saan ako nagpunta, na pinuntahan ko, ayun, pinakita na ni Ama sa iyo kung ano ang ganda ng paraiso at ang mga anghel na naroon. At nakita mo na rin ako sa piling ni Ama. Kaya, ang apat na nakaatang sa balikat mo, andito lang ako, malalay lagi sa inyo. Ginawa kong video ito kasi masaya ako. Nakita ko ang mga pinaglalaban nyo ganun din sa pinaglalaban ko. Hanggang sa